Nakabalik na sa Twitter ang nasuspending account ng kilalang Duterte supporter na si Mocha Uson. Nagpapasalamat si Mocha sa social media platform. Hindi raw kasi nanaig ang kasamaan at aniya tuloy ang laban. May mga hashtag pa ito na yellow hypocrisy at diktador si Lenny. Kasabay nito ay ang pagbati ng MMDA Twitter handle kay Mocha. Mensahe nito, "Welcome back to Twitter. Tuloy ang laban sa tunay na pagbabago." Ang tweet na ito ng ahensya umani ng batikos. Ayon sa isa, bakit daw si Mocha at hindi ang problema sa traffic ang inaatupag ng MMDA? Banat naman ng isa, produkto ito ng stupidity o umano'y kamangmangan ng may hawak ng MMDA account. Huwag rin daw sanang gamitin ng MMDA ang tinatawag na partisanship o pagkiling sa isang tao o partido dahil hindi daw lahat ng taxpayers ay gusto si Mocha. Sinigundahan ito ng isang netizen, dapat daw na mag-sorry ang MMDA sa publiko dahil nilabag nito ang RA 6713 o ang Code of Conduct for Public Officials. Pero banat ni Mocha sa mga tinatawag niyang bugok, ano raw ba ang nilabag ng ahensya? Ininig ng Muntinlupa RTC Regional Trial Court ang inihaing mosyon ng kampo ni Senadora Laila de Lima kung saan pinabulanan ang mga kasong isinampa sa Senadora kaugnay sa benta ng iligal na droga sa Bilibid. Ngayong araw humarap dito sa Muntinlupa Regional Trial Court ang abogado ni Senator Laila de Lima upang pabulaanan ang mga isinasampang kaso sa kanya kaugnay ng paglaganap ng iligal na droga sa Bilibid at ang di umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa iligal na droga. Sa ilalim ng Criminal Case Number 17-166 ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205, dito nakahain ang motion to quash ng Senadora, ang motion for judicial determination for probable cause at ang motion for consolidation para sa violation of Section 5, Section 26B at Section 28 ng Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002 laban kay Senator Laila de Lima at sa kasabwat umano nito sa Bilibid na si Jad de Vera. Una na iginiit ng kapo ni de Lima na ombudsman at hindi Department of Justice ang dapat maghawak ng kaso niya dahil aniya ang mga ibinibintang na paratang ay nangyari di umano nang siya ay sekretary pa lamang ng Department of Justice. Ngunit ayon naman kay Prosecutor Alexander Ramos, hindi issue rito ang jurisdiksyon dahil maliwanag umano na Regional Trial Court ang dapat humawak ng kaso nito dahil isang pribadong individual na ang senadora noong mangyari ang kaso Marso 2015 kung saan tumatakbo pa lamang ito sa pagkasenador. Alinsunod rin sa nauna nang pinatunayan ng mga high-profile drug lords sa kanilang testigo at sinasabing nang hihingi umano ito ng pera para sa kanyang kumpanya. We maintain our position that it is the RTC which has exclusive jurisdiction over this case against the accused. Ayon sa abogado ni Senator Laila de Lima, direct bribery ang kaso dito dahil sa tangkang panunuhol ng mga inmates sa senadora at kailanman umano ay hindi parte ang senadora ng illegal drug trade. We're still studying kung ano yung epekto ng consolidation, kung if it's really legally possible na i-consolidate with the other cases. Ayon naman kay Prosecutor Alexander Ramos, mabilis naman ang tinatakbo ng kaso. Tama lang po. Because there are pending incidents that the court has to resolve before we proceed with the trial proper. Samantala, binigyan naman ng karagdagang 10 araw ang magkabilang panig para sagutin ang mga paratang kung saan in-schedule ang susunod na pagdinig sa April 21 ngayong taon. Bukod sa Branch 205 ng Muntinlupa RTC, may mga kaso ring kinakaharap ang senadora sa Branch 204 sa ilalim ni Judge Juanita Guerrero at Branch 206 na hawak ni Judge Patria Manalastas de Leon. Nakadakda naman ang oral argument ng kaso ng senadora sa Supreme Court sa darating na Martes kung saan tumanggi muna ang abogado nito na magbigay ng detalye. Hindi ko rin naman pwede sabihin kung ano pa yung i-discuss doon. Walang dapat ikabahala ang publiko sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay para matiyak ang seguridad sa bansa. Ito ay ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Lamang ito sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at law enforcement units upang paintingin pa ang paglaban sa terorismo at iligal na droga. Wala raw dapat ikatakot ang publiko, lalo na yung mga taga Mindanao, sa warning ni Pangulong Duterte na magdedeklara siya ng martial law kapag hindi nasolusyonan ang mga problema sa seguridad. Ayon niya sa Chief Legal Counsel ng Pangulo na si Salvador Panelo. Aniya, kung gagawin man ito ng Pangulo ay titiyakin nilang hindi ito maaabuso, lalo na't kilala naman daw si Pangulong Duterte na mahigpit sa pagpapatupad ng batas. As I have repeatedly said,
the president will only impose martial law on a particular place depending on the exigencies and conditions. As he said, he will be compelled to declare martial law kung hindi tutulungan siya ng mga mayors. Kasi grabe ang violence doon sa lugar nila. Alam naman ng mga mayors yun kung sino dapat na hulihin, sino dapat i-stop. Moreover, kahit na mag-declare ng martial law, si Presidente naman is always very strict on himself. In fact, he's the only official I know who enforced the law even against himself. Kaya walang dapat na ikatakot. Dagdag pa niya, warning pa lang naman daw ito at wala pa naman daw talagang planong magpatupad ng batas militar sa Mindanao. Kampante raw si Panelo na magdedeklara lang ang Pangulo ng martial law kung kinakailangan, lalo na kung dapat itigil ang karahasan sa ilang bahagi ng bansa. Kahapon, sa harap ng mga lokal na opisyal ng Mindanao, sinabi ni Pangulong Duterte na posible siyang magdeklara ng martial law kung hindi sila makakatulong sa pagsugpo ng terorismo. Inutusan din ng Pangulo ang mga militar na gamitin ang lahat ng sandata at armas para labanan ng NPA. Sabi ni Panelo, epektibo pa rin naman ang pagsasailalim ni Pangulong Duterte ng state of lawless violence sa bansa. Kaya ang banta raw ng pagdedeklara ng martial law ay mensahe lamang sa mga lokal na opisyal at sa law enforcement units na dapat pa nilang paigtingin ang laban kontra karahasan. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Coco Pimentel. Kung matutuloy man daw ito, ipapatupad lang ang martial law sa mga lugar na dapat ikontrol. Tiniyak din ni Pimentel na walang dapat ikatakot ang publiko kaugnay nito. Posible umanong ma-bypass ng Commission on Appointments si Environment. Posible umanong ma-bypass ng Commission on Appointments ng executive session ng Committee on Environment ng CA sa Martes at posible na magkaroon ng desisyon sa nominasyon kay Lopez. Ani Lacson, maituturing na bypass ng CA ang kalihim dahil wala ito sa bansa at wala na rin umanong plenaryo. Nakasalalay niya ang kumpirmasyon ni Lopez sa deliberasyon ng komisyon. Apela naman ng mga opositor, mag-fact-check muna sa mga sinabi ni Lopez sa confirmation hearings. Anila, hindi totoo ang ilang pahayag ng kalihim. Lalo pong napatunayan na ang ating kalihim ay likas na sinungaling. Sinabi niya kahapon na ang kanyang aksyon ay walang na-displace o walang naapektuhang manggagawa. Sinasabi ni Secretary Gina Lopez na pangangalagaan ang kapakanan ng IP doon sa Surigao. May mga hakbang na ginagawa siya. Kaming mga leader ay wala kaming nakikita ng mga kahit sinong mga tauhan ng DENR na pumunta doon sa IP community para mag-introduce ng kahit anong tulong. Binanatan din nila ang kakulangan daw ng kaalaman ni Lopez sa trabaho. She cannot even differentiate small-scale mining from large-scale mining. And that's why we fear, with her at the helm of the Environment Department, this will cause more environmental harm than protection. It was clear to see how unyielding Lopez was with her personal standards, which is principles, happiness, and other factors. Ayon naman kay Lopez, parang hindi naging balanse ang takbo ng pagdinig. I'm just disappointed that the other side was not heard. You know, they just let the people who are benefiting from the mine heard, but not the people who have suffered, not the other people who have a keen interest in the environment. Tila baliwala rin daw ang kanyang paliwanag dahil paulit-ulit ang mga naging tanong sa kanya. Whatever I said, they still kept on asking the same questions. And my sense in the end, is this a done deal or what? Because it's useless for me to explain if you just ask the same questions over and over again. Tingin naman ng mga opositor sadyang hindi lang bumenta ang mga paliwanag ni Lopez. You're essentially applying for a job. You have to impress us. And I don't think she impressed anybody during those 2 days. Samantala, bukas daw si Pope Francis sa posibilidad na gawing pari ang mga lalaking kasal na. Sa interview sa isang German magazine, inamin ng Santo Papa na posibleng pag-aralan ito ng simbahan para sa mga malalayong lugar kung saan kulang ang mga pari. Posible raw kunin ang mga lalaking kasal na pero matagal nang nagsisilbi para sa simbahang Katolika. Aminado naman si Pope Francis na may mga kasal ng pari gaya ng Anglican ministers at yung ilang galing sa Orthodox Church.
Halos dumoble ang bilang ng mga bihag na hawak ng Abu Sayyaf simula nang maluklok si Pangulong Duterte. Yan ay ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Nasa 18 raw ang mga bihag ng Abu Sayyaf noong June 30, pero ngayon ay pumalo na ito sa 31. Malaking bilang sa mga yan ay mga dayuhan. It's very embarrassing and very embarrassing to the whole world. The problem in the southern Philippines, the piracy and kidnapping, it's giving me personally a headache. Sometimes I couldn't sleep at night thinking about how to solve the problem there. Kaya naman plano ng Department of National Defense na magtalaga ng permanenteng operating troops sa lugar kung saan may Abu Sayyaf. Tiwala raw si Lorenzana na matatapos ang problema sa Abu Sayyaf bago mag-Hunyo. Isang executive order ang inilabas ng Malacanang na nag-uutos ng pagbuo ng Interagency Committee na susupo sa problema sa illegal na droga. Pamumunuan ito ng Philippine Drug Enforcement Agency na kukuha ng representative mula sa 20 ahensya ng pamahalaan na magiging miyembro nito. Kabilang na ang Department of Agriculture, DTI at TESDA. Ang Philippine National Police na isa sa magiging pangunahing bahagi ng komite kasalukuyan na rin ang nagre-recruit para sa bagong buong drug enforcement group ng PNP. Mahigit 50 na ang nakuhang polis. Mahigit 4 na raang polis pa ang maaring maging bahagi ng DEG na pamumunuan ni Senior Superintendent Graciano Mijares. Hahatiin naman sa 3 cluster ang Interagency Committee na pinabubuo ni Pangulong Duterte. Kabilang dyan ang Enforcement Cluster na mangunguna sa mga drug operations. Ang Justice Cluster na magsusulong sa mga kaso laban sa mga sangkot sa drugs. Gayon din ang legal assistance sa mga otoridad na posibleng makasuhan. At ang Advocacy Cluster na siyang inaasahang magpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kampanya ng gobyerno. Inatasan ho ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang PNP Internal Affairs Service o IAS na tapusin na ang ginagawang investigasyon sa kaso ng mga opisyal ng PNP na sangkoto sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Deputy Inspector General Director Leo Luterio, inatasan sila ni de la Rosa na sila na ang gumawa ng draft ng desisyon matapos silang maibigay ang resolusyon at maging ang rekomendasyon. Matatandaang naharap sa kasong administratibo at administrative case for grave misconduct sina Superintendent Marvin Marcos at 18 pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. The National Democratic Front of the Philippines disclosed that President Rodrigo Duterte cannot just order the arrest of its consultants who participated in the peace talks, invoking the joint agreement on safety and immunity guarantees made between the government and the Communist Party of the Philippines. The chief executive ordered the arrest of the NDF consultants after suspending the peace talks. In a statement, NDFP Peace Panel spokesperson Dan Borjal expressed the party's willingness to continue the peace talks. However, Presidential Peace Process Advisor Jesus Dureza said that the government peace panel will follow the president's directive, also pointing out that negotiation is not the only way to peace.